Yung rate of return, pwedeng mag-work in favor of you kung nag-i-invest ka. Pwede rin yan mag-work against you kung interest yan ng utang. Hi, ako nga pala si Nel Sembrano Lontok, dating accountant na ngayon na isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips at mga tips kung paano po ko nagkaroon ng time freedom doing IMG mission. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, panoorin mo itong video na to until the end. Importante rin na maintindihan daw din natin yung paano ba nag-work yung pera. As your own financial educator, we should understand how money works. Kasi akala ko noon, tayo lang yung pwedeng magtrabaho, di ba, para kumita ng pera. Pwede pala yung pera ay magtrabaho para sa atin. Meron po tayong tinatawag na wealth formula. Para daw magkaroon tayo ng wealth, syempre kailangan may pera, di ba? Ito yung amount daw na isi-save natin or i-invest natin. Syempre, di ba, may rate of return yan. Pwedeng i-invest natin yan, get the highest rate of return kung investment. Tapos kung utang naman yan, dapat lowest rate of return. Yung rate of return, pwedeng mag-work in favor of you kung nag-i-invest ka. Pwede rin yan mag-work against you kung interest yan ng utang. Kaya siya dalawa dito positive or negative. Pwede kasi siyang maging karagdagan sa pera mo na meron ka. Pwede rin siyang maging kabawasan sa pera na meron ka kung ikaw ay may utang at malaki yung interest nun. Yung pera mo na yan, pwede yang lumago over time. Plus yung time, kung meron pa po tayong time ngayon na lumago pa yung pera natin, give time for your money to compound and put time on your side. Ibig sabihin, dapat maging kakampi natin yung time. Ibig sabihin, huwag daw natin sayangin yung time. Kasi kung meron pa po tayo ngayong 5, 10, 15, 20 years bago tayo mag-retiro, pero baka may iba po dito retired na or senior citizen na, huwag po kayong mag-alala kasi kaya nga po nandito tayo para pwede natin ring ituro sa mga iba pa na hindi pa po umaabot sa ganong edad, makapag-prepare pa rin sila para sa kanilang pagtanda. Gamitin natin yung time sa advantage natin. And then, taxes, syempre, alam naman natin, di ba, ang taxes, kabawasan yan sa pera natin. Dapat, mahanap tayo ng investment na may tax advantages. Madalaman nyo yan if you become part of IMG community. Ano-ano ba yung mga investment na may tax advantages para hindi siya maging kabawasan sa pera nyo. Inflation, na pag-usapan natin kanina, kabawasan din siya sa pera mo. Dapat mabit niya yung inflation. Dapat mas malaki yung rate of return compared sa inflation. Ngayon, nag-a-average po tayo ng inflation na nasa 7%. Dapat at least equal or more than ng konti para kasi masyado na mataas yung 7% talaga Yung net niyan, yun po yung matatawag natin na wealth. Kung tayo po ay hindi nag-i-invest, meron lang tayong pera, pwede pong mabawasan yung value ng pera natin. Pero kung i-invest natin siya, gagamitin natin yung time kasi kalaban natin yung taxes tsaka inflation So doon pa lang tayo magkakaroon ng wealth. So, try to compute po yung pera na meron tayo ngayon kung matatawag ba natin yan na wealth. Another concept po na makakatulong sa atin kapag mag-i-invest tayo is yung tinatawag na power of compounding interest. Sabi dito, meron tayong tinatawag na rule of 72. Formula po ito, 72 divided by any interest rate. Ang ibibigay po sa atin na sagot ay number of years na magdodoble po yung pera natin. Kung nangungutang po tayo, kung ang interest po ng utang natin, i-divide natin dito, yun po yung number of years na dodoble yung utang mo. Kaya mag-work din siya sa utang. Let's say po, sa 1% daw natin ilalagay yung pera natin. So, every 72 years, dodoble daw yung pera natin. So, 29 years old ka ngayon, meron kang 10,000, nilagay mo siya sa 1%. Congratulations daw, at age 101, yung 10K mo, dumoble, naging 20K. Tanong, yung 20K, magkano na yung value ng pera natin yan? Baka wala nang value yan. Tapos, buhay pa kaya tayo ng 101. Ito, para mas maintindihan natin, meron akong mga ibibigay na illustration. Kung lalagay mo daw yung pera mo sa 4%, so 72 divided by 4, so every 18 years, double yung pera mo. Kung 29 ka daw, so meron kang 100,000, kung ininvest mo siya sa 4%, so 29 plus 18, yung 100,000 mo magiging 200. Plus 47 plus 18, yung 200 mo magiging 400. So matutuwa ka po ba?
na yung 100 mo dumoble ng 2 beses. Nag-invest daw sa 8%. 72 divided by 8, so every 9 years, dumodoble yung 100,000 mo. Halimbawa, 29 years old ka. So, plus 9 ng plus 9, dumodoble yung 100,000 mo. 29 plus 9 at age 38, yung 100 mo naging 200. So, 38 plus 9 again, yung 200 mo naging 400. Tapos, 47 plus 9, naging 800, naging 1.6 million at age 65. Ibig sabihin, yun po yung tinatawag natin na compounding interest. Nag-i-interest pa yung interest, kaya mas mabilis siyang dumoble. So, 72 divided by 12. So, every 6 years naman daw, dumodoble yung pera mo. Same, 29 years old ka, may pera ka 100,000, in-invest mo at 12%. So, plus 6 ng plus 6, yung 100,000 mo, naging 6.4 million. So, yun po yung power ng compounding interest na nag-i-interest pati kasama yung interest. Kaya mas mabilis siyang tumoble. At yun din yung advantage kung alam po natin yung rate na mas mataas kung ikukumpara natin sa 4% or sa 1%. Kasi di ba normally sa atin nasa less than 1% yung nagsisave like sa bangko, di ba? May advantage talaga yung mga tao na may alam kung dito siya nag-invest. Alam mo ba na yung difference netong 400 tsaka 6.4 million is 6 million. Equivalent daw yan sa 20-year salary of a person who works on an annual salary of 300,000 or 25,000 per month. So, ang gagawin niya para magkaroon siya ng 6 million kung hindi siya nag-invest dito sa 12%, na instead na mag-invest, ang gagawin na lang nila mag-ipon kasi yung iba natatakot. Given, may risk po talaga sa pag-i-invest pero may risk din po pag hindi tayo nag-invest, 'di ba? Kung natutulog lang yung pera natin sa bangko. Kailangan niyang ipunin yung buong sweldo niya for 20 years, 'di ba? Para magkaroon din siya ng 6 million. Good luck, 'di ba? Hindi ka nakakain nun. Ito po another concept na nakatulong talaga sa amin din para po mapalago pa yung pera. Maybe you are asking yourself now kung hindi pa ba huli para sa iyo kasi ako nagsimula po ako nung 27 years old pa lang ako. Para sa akin, hindi po. Meron po akong ginaguide ng mga members ng IMG na nasa 50s na and up and they still have hopes na makakahabol pa sila. Alam ko, ganun ka rin. Alam ko, kaya mo pang humabol. Ito po yung mga next na panoorin mo to know more about IMG. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.